even as Lord sa aking harapan. Muli, maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen at Amen. Good morning! Amen. Yan. Maganda po yan. No? Para umagang-umaga, alam po natin, ang presensya ng ating Panginoon ay nasa atin po ngayong araw na to. Before po tayo mag-start po muli, as we start, let us read again our text for today. Luke chapter 13, verses 31 to 35, and says, At that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, Leave this place and go somewhere else. Here are the ones to kill you. He replied, Go, tell that facts. I will keep on driving out demons and healing people today and tomorrow. And on the third day, I will reach my goal. In any case, I must press on today and tomorrow and the next day. For surely no prophet can die outside Jerusalem. Verse 34, Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent you, how often I have longed to gather your children together, as hen gather her chicks under her wings, and you were not willing. Look, your house is left to you. Your house is left to you desolate. I tell you, you will not see me again until you say, Blessed is he who come in the name of the Lord. Mga kapatid, ang title po ng sermon natin today is Mission and Compassion. So yung team po ng ating pong pag-uusapan is all about the determination ng ating Panginoong Hesukristo. Yung determination po na ito ay po sa kanyang pag-fulfill ng God's mission. Opposition ng therapy sa kanya. So, that dito na nag-aagayo when you're trying to there na gusto pong pumigil sa inyo tuwing kayo gumawa ng tama. Meron po ba? May mga ganong tao po no? That you are trying your best, pero against pa rin nila. Alam naman ka. Malalaman po natin kung ano yung mga aral na pwede po nating matutunan sa text na ating binasa. The first one is the opposition's truth. In Luke chapter 13, verse 31, it says, At the very hour, some Pharisees came and said to him, Get away from here, for Herod wants to kill you.
Mga kapatid, from these verses, we can say, yung word na opposition dito, ay yung nire-refer niya po is yung mga Pharisees. Yung opposition na word dito, nire-refer po yung mga nag-a-against kay Jesus Christ. And again, brothers and sisters in Christ, if we will read more about the Bible, about sa mga karakter ng Bible, madami pong kaganapan ang nangyari sa buhay po ng ating Panginoon. Especially po sa pag-a-against po ng mga Pharisees sa gawain ng ating Panginoon. For example, kung natatandaan nyo po, when Jesus healed someone on the Sabbath day, tama po ba? Sa law po ni Moses, Mosaic Law, pag Sabbath day po, bawal pong magtrabaho po. Pahinga lang po. Pero ang ginawa po ng ating Panginoon, He healed the person in needs. At nagalit po sa Kanya yung mga Pariseyo. And another one, He ate with sinners and tax collectors. And that time po, pag sinabi pong tax collectors, ang tingin po nila doon ay sinners. Sinners po yun. Dahil mga tax collectors po ay nagtatrabaho po sa Romans. And ang Romans po, ito po yung kingdom na sumasakop po sa kanya. And even though na tax collector ka, na kahit tama naman po yung ginagawa mo, ang tingin pa rin po sa inyo ay sinner. At ganun po yung tingin nila sa ating Panginoon. Ang sabi po nila, bakit mo kailangan kumain kasama ang mga makasalanan? At marami pong opposition na nangyari sa buhay po ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga taga-Pariseyo. And if we will go back sa verse 31, makikita po natin dito mga kapatid, yung tinatawag na the Pharisees' warning. Some of Pharisees tell Jesus to leave because Herod wants to kill him. Kung meron pong tao na lalapit po sa inyo ngayon at sinabi, may papatay sa iyo, ano po ang mararamdaman nyo? Pag sinabi po, pag pumasok ka ng simbahan, papatayin ka, ano po yung una nyong reaction? Matatakot? Tama po, no? Papasok pa po ba kayo ng simbahan? Pwedeng hindi na, kasi may papatay nga po sa inyo. But if we will use critical thinking, mga kapatid, work para po ma-promote sa position po na. Para po ma-promote sa trabaho. Do you think kalaban po nila doon po sa position? Kung kalaban mo in top 1 and running for top 1 po, rin po kayo. Maniniwala po ba kayo naniniwala sa mga ganon? O siguro po, yung iba naniniwala, pero mas mataas po yung percentage, mga kapatid, na hindi po sila naniniwala. But in the case of Jesus Christ, either way, kahit alam niya po yung pwedeng mangyari,
sa kanya doon. Siya po ay nagpatuloy sa kanyang ministeryo. Mga kapatid, opposition is part lamang po ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Marami pong mag-a-against at mag-a-against po sa atin at bilang tagasunod ng ating Diyos, sa pagpapalaganap po natin ng salita, meron at meron din po na mag-a-against sa ituturo po natin. From the prophets to the apostles, ganun po yung nangyari. Ganun po yung nangyari sa Biblia. Kaya po, marami po yung condemnation na naganap, maraming pinatay na disipulo, na prophets, sa pagpapalagana po ng salita ng Diyos. But again, mga kapatid, those who stand for God often face resistance. In John 15:18 to 20, it says, if you find the godless world is hating you, remember, it starts hating me. If you live on the world's terms, the world would love you as one of its own. But since I picked you to live on God's terms and no longer on the world's terms, the world is going to hate you. When that happens, remember this. Jesus said, servants don't get better treatment than their masters. If they beat on me, they will certainly beat on you. If they did what I told them, they will do what you tell them. Mga kapatid, simple lamang po ang sinasabi po dito. Kung ikaw ay sasama sa mundo, hindi mo makikita ang tunay na kalayaan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. It means, if the world may reject us or oppose us sa pagsunod natin sa ating Panginoon, huwag po kayong mag-alala. Dahil nangyari na rin po yan sa ating Panginoon. Natatandaan niyo po ba? Pinakaw pa nga po siya sa krus eh. Nilagyan pa po siya ng korona. Tinik nga lang. Marami pong paghihirap ang naranasan ng ating Panginoon before. That's why if we will follow Him, since we belong to Him and He has conquered the world, we as followers, tayo pong mga disipulo, shouldn't be shocked. Huwag po tayong magugulat kung tayo po ay mahihirapan sa paglalakad natin. But this is the good news. Dahil habang tayo po ay nahihirapan, meron po tayong kasamang Diyos na hindi po tayo iwan ni pababayaan man. And this is the application of this verse 31. Life won't always be simple. Tama po yan. Kaya po marami pong mga hindi po Kristiyano, ang sinasabi po nila, madali lang daw po maging Kristyan. Pero nung pumasok po sila sa isang simbahan at tinanggap ang ating Panginoon, doon po nila nalalaman na ang pagiging Kristiyano po ay hindi ganon kadali. Dahil maraming temptation, maraming pwede na mag-alok na nanggagaling sa mundo. But again, bigla. Dahil alam po natin yon as Christians and followers of Jesus Christ, na ang pagtanggap natin sa ating Panginoon ay may ano po mga Tagalog? Kaagibat. Basta po yun. May ganon. Yun po yun. Na responsibilidad at pagtitiis. Kaakibat. Yan, kaakibat. Yan. Ang tagal. May kaakibat na responsibilidad at pagtitiis. Again, Jesus said, carry your own cross. Jesus did, yung cross niyo na lang po, yung bubuhatin ninyo. And mga kapatid, our faith may be misunderstood by some, but again, we may be put to the test by challenging
at hindi po kami nag-against sa plano ng ating Panginoon that time. And praise God sa lahat po ng pumunta. I hope you are blessed. Yan. Ginawa po namin lahat para po sa tipong anniversary that time. And we are blessed then. Because God is still blessed us. Even though talaga pong may kinakaharap po ang isang simbahan. Yan. Especially financially. But again, masasabi po natin, ang Diyos ay buhay. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And that is the first one po, no? Ayun po yung first lesson po natin. The oppositions of truth. The second one, the unwavering devotion. In Luke chapter 13, verse 32 to 33, yan, di na po ako kinakabahan. Yan, okay na po. It says, go and tell that facts. Behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow, and the third day, I finish my course. Course, yan. Thank you po. Jesus calls Herod a fox. Tinawag niya pong fox si Herod. And ini-implies po dito kay Herod ng ating Panginoon that he is cunning ay may limit po. At siya po ay powerless po sa harapan at sa plano ng ating Panginoon. Imagine mga kapatid, you are working sa isang office na kung saan meron kang boss, meron kang mga colleagues na pilit na ikaw ay pinapahinto sa pananaw mo sa buhay. Sa kung ano yung tama na alam mo. Sa kung ano yung tama na gusto mong gawin. And habang ikaw ay nag-i-stand sa truth, ang nangyayari po ay nag-i-spread rin po sila ng false rumors about you. Patungkol sa iyo or sa mga ginagawa mo. Or para hindi mag-stand yung truth na meron ka, ang ginagawa po nila ay i-intimidate ka at papatahimikin ka. However, mga kapatid, instead of being afraid sa buhay po natin, kailangan po natin mag-stay focused sa mga trabaho na ginagawa po natin, sa mga ministry na ginagawa po natin, with honesty and integrity. Dahil alam po natin, yung action po nila ay hindi po mababago yung plano ng ating Panginoon sa buhay po natin. Katulad po ng ating Panginoon, where Jesus Christ called Herod the fox, nire-recognize niya po yung kapangyarihan po ni Herod. Pero hindi niya po nire-recognize na talagang makapangyarihan si Herod. Dahil ang tanging makapangyarihan lamang po sa ating Panginoon ay ang ating Diyos Ama. Meron pong limitation and hindi niya po kayang pigilan yung plano ng Diyos sa buhay po ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad po ng ating Panginoon, mga kapatid, you understand, alam po ng ating Panginoon, or pati na rin po sa atin, kung i-adapt po natin ito sa buhay po natin, alam po natin na kahit anong gawin ng tao sa pagpigil sa plano ng Diyos sa buhay niya, ay patuloy pa rin po itong gagawing plano ng Diyos. Do you remember Jonah? Kahit tumakas po siya, sa ibang way po siya dumaan, hindi po papunta pong Nineveh. Nag-against po siya sa plano ng ating Panginoon. But again, kung ano yung plano ng ating Panginoon sa buhay ni Jonah, ganun din po yung plano niya para sa atin. Mga kapatid, hindi po natin kayang takasan ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Tumakas ka man, ay meron pa rin gagawin ang Diyos para makabalik ka doon sa plano niya. Even when you feel alone, mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan, kailangan po natin magtiwala sa ating Panginoon.
Wala po tayong ibang mapagkakatiwalaan sa oras na tayo ay dumadating po sa downside ng ating buhay. Wala po tayong mapagkakatiwalaan sa oras nung tayo ay nahihirapan at sa oras nang tayo ay nag-iisa. Mga kapatid, akala po natin lagi, minsan ay natutulog ang ating Panginoon sa tuwing tayo ay nanalangin at hindi agad nabibigay yung prayers na gusto natin. But again, God is with us. Hindi niya man po ibigay ngayon. I know na meron po siyang plano na mas maganda sa iyo at yung ibibigay niyang blessings para sa iyo, ito yung pinaka-the best para sa buhay mo. In Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Again, if God is for us, who can be against us? Knowing that God's approval is more important, mga kapatid, sa human's approval. Amen? Mas mahalaga yung approval ng Panginoon kaysa sa approval po ng tao. Mas mahalaga ang batas ng Diyos kaysa sa batas ng tao, mga kapatid. Ayun po yung kailangan nating tatandaan. That's why we're here. That's why we're here, mga kapatid. Our church stand for truth. This past few months, let me share this to you. This past few months, ang pagiging pastor na patunayan ko ay para pong pagiging artista. Ang dami pong basher. Ang dami pong basher. Totoo po yun, no? Napatunayan ko po yun, parang artista eh. Church, magiging totoo ko sa inyo. I've been condemned, no? Mga kapatid. Yan. I've been condemned. Di lang po halata kasi lagi po nakangiti eh. But again, I've been condemned. Pero as a pastor, at bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po natin kailangan pansinin yung condemnation na yun. Mas blessed po tayo ngayon. Dahil hanggang salita lamang po sila. But before, sa Biblia, ano pong ginagawa? Binabato hanggang mamatay, hinahati yung katawan, nakatali, dalawang kamay sa pagitan, hihilain ng kabayo, ipapako sa krus, nakabaliktad. Ang sabi ko, mas okay yung condemnation ko kaysa sa condemnation nila before. And we are blessed, and that is the blessings of God, na yung condemnation na nararamdaman ng bawat isang Kristiyano ay hindi katulad for me, mas mahalaga yung Panginoon ko kaysa sa condemnation ng tao. Kung yung conviction ng Panginoon mo, yung susundin mo, yung condemnation ng tao, hindi mo napapansinin yan. Wala na po tayong pakialam dyan. No matter how much opposition or pagiging against sa atin na pwede natin ma-encounter, always remember, God is in charge sa buhay po natin. We should not be afraid of people who try to stop us from doing what is right. Huwag po tayong matakot, mga kapatid. Mag-stand firm po tayo sa kung ano yung katotohanan na itinuturo po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At huwag po tayong mag-i-stop sa konting condemnation na maramdaman po natin, ay kailangan pa rin po natin magpatuloy. Just as Jesus was not afraid of Herod's threat, katulad po ng ating Panginoon, kahit sinabihan na po siya na pwede po siyang patayin, siya po ay nagpatuloy. Instead, we must have faith in God's plan. Act with integrity. Act with obedience.
Dahil alam po natin na yung human opposition cannot hinder us and cannot hinder the plan of God for the lives of everyone. Just like Jesus said, He already foreshadowed His victory. Kung babalikan po natin yung verse po na yan, foreshadow po ng ating Panginoon dyan, na kung saan sabi niya, the third day, I finish my curse. Mga kapatid, if we will study deeper, ito po yung tinatawag po nating journey ng ating Panginoon sa Jerusalem, where He would complete His earthly mission. Yung verse po na yan ay yung foreshadow po ng victory ng ating Panginoon. This is what we call His death and resurrection. Sinisimbolize po na ito yung ultimate fulfillment of God's plan. And raranasan po natin yan at isi-celebrate po natin yan sa Resurrection Sunday. Kapatid, ay mahirap, pero tama ang ating Ama. Problema, pero mas maraming biyaya ang pwede nating maramdaman. Like Jesus, we must remain committed. Kailangan po natin mag-stay pa, magpatuloy pa kung ano yung kinmit natin sa Panginoon Diyos. Kung ano yung tawag ng Diyos sa buhay po natin. Even though maraming mag-against, okay lang. Tayo ay patuloy. Ito ay tawag na ating Panginoon. Hindi po ito yung tawag ng isang tao lamang. In Joshua 1:9, it says, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. One po sa inyo. Sige po, Ate Beth. Ang sabi po dito, fear should never dictate our decisions. Faith should. Pwede niyo po bang pakipasan, pakideclare nga po? 1, 2, 3. Amen. Hayaan po natin, mga kapatid, ang pananampalataya mo ang mag-lead sa iyo tungo sa plano ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong hayaan yung takot, yung mabuhay sa puso mo. Yung pananampalataya na meron ka. And that is the second one. The third one, the grief at being rejected. Verse 34 to 35, it says, O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills and stones those who are sent to it, how often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing. Jesus has a great affections, mga kapatid, sa mga taong nawawala. For those people who are lost and separated sa kanyang kaluwalhatian. Dito po natin mako-compare po yung sarili po natin or mako-compare po natin din ang ating Panginoong Diyos sa isang manok daw, sabi ng ating Panginoon, sa isang inahin who wants to collect her chicks under her wings. Nakita na po ba kayo ng inahin? Sa probinsya po, ang inahin po, pag kinuha niyo po yung sisiw niya po, ang gagawin niya po ay hahabulin niya po kayo. Hindi po yan papayag na kunin mo basta-basta. And after mo po maibalik yon, bibilangin nyo na lang po yung tuka sa kamay nyo. And katulad po ng ating Panginoon, ganun niya po inahilin tulad yung sarili niya. In Luke 13:34, this demonstrates how much He cares, how much He protects,
and how much He wants us to keep people safe. Katulad po ng inahin na sinabi po natin, Panginoon, handa niya po tayong protektahan. Ilayo po tayo sa kapahamakan. But ito po yung nakakalungkot. But when people turn away from Him, He is devastated dahil alam po ng Panginoon sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kaligtasan. Again, the mission of God, the mission of Jesus Christ is to save sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang presensya, mawawala po sa atin yung kaligtasan na gusto niyang ipagkaloob sa atin. Church, this verse serves as a reminder that although handa po tayong tanggapin ang ating Panginoon, at dapat handa rin po tayong tanggapin yung regalo na ipinagkakaloob niya. At yon ay ang grasya, ang kaligtasan na walang hanggan. Imagine, this is the example, a loving parent who always keeps their door open sa kanyang mga anak. Isang magulang na nag-o-offer po ng guidance, ng support, ng protection. However, yung anak po, mas pinili po na hindi pansinin yung in-offer po ng kanyang magulang. Lumayas ng bahay. And after lumayas ng bahay, naging pariwara. Katulad po ng ating Panginoong Diyos. Gusto niya po tayong tulungan. Gusto niya po tayong isupport. Gusto niya po tayong i-guide. Bilang isang magulang, mga kapatid, ano po yung mararamdaman nyo kung mas pipiliin ng anak nyo na hindi tanggapin yung suporta and yung guidance na ibinibigay ninyo? Katulad po ng ating Panginoong Diyos, Jesucristo, He feels deep sorrow. Hindi po dahil unwilling po siya tumulong, but because that child refuses to accept their love and care. Similarly po sa nangyayari po sa panahon po natin ngayon. Marami pong tao ang nakakalimot sa ating Panginoon. Marami pong tao ang mas pinipili yung mga makabundong bagay. Similarly to Jesus Christ, Jesus is always willing to accept us. Jesus is willing to forgive us and lead us. Pero marami pa rin pong mga tao na mas pinipili na talikuran siya. Mga kapatid, ang grasya ng Diyos ay libre lamang po. Ito po ay isang regalo na kailangan na lamang po natin tanggapin na bukal sa ating kalooban. At kung hindi po natin ito tatanggapin, at hindi po natin siya tatanggapin bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, ito po ay isang napakalaking kawalan sa buhay po natin. At ito po ay napakalaking sakit na pwedeng maramdaman ng ating Panginoong Jesucristo. This serves as a reminder that we need to be open to receiving His salvation. Kailangan po natin maging open, mga kapatid. Bukal sa ating puso ang pag-receive ng kaligtasan at ng pagmamahal ng ating Panginoon. Because rejecting Jesus Christ leads us to spiritual separation. At yung spiritual separation po na yon ay ginagamit ng kalaban para mas lalo pa po tayong mapalayo sa ating Panginoong Jesucristo.
And as we apply this sa buhay po natin, Jesus is still willing to extend His love for us. He is willing to extend yung kindness na pwede nating maramdaman. And yung forgiveness upang tayo ay magkaroon din ng kaligtasan. And as His followers, mga kapatid, we also have a job. Once na natanggap na natin ang salvation, meron po tayong isang trabaho na kailangan po natin gawin. Ito po yung pag-share po natin ng pagmamahal at ng mensahe ng Diyos sa ibang tao. It is our duty bilang isang disipulo, mga kapatid, ng ating Panginoon. Ito po ay napakalaking tulong, hindi lamang po sa simbahan, pati na rin po doon po sa mga taong nangangailangan po sa ating Panginoon. Mas masarap pong magsimba at sumamba sa Diyos na punong-puno po yung ating mga upuan. Amen? That's why, again, katulad niya na pinapaalala ni Pastor Jojo, each one, bring one. Each one, bring one, mga kapatid. Ito po yung trabaho po natin bilang tagasunod niya, ang magpalaganap ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na magdadala sa kanila sa katotohanan, magdadala sa kanila sa mismong presensya ng Diyos at ng Panginoon sa buhay po nila. Mga kapatid, sa oras po na ito, even though na tayo ay nagsisimba, dumarating pa rin po tayo sa pagkakataon na nagkakaroon po tayo ng doubt. Tama po ba? But again, sabi ko nga po kanina, isa lamang po yung part ng pagiging Kristiyano. And use that doubt para mapatunayan mo na buhay ang Diyos. Kung ikaw ay magda-doubt, ask God. And He will bless you. Ipapatunayan niya na siya ay buhay. Huwag po kayong mag-oppose or mag-against sa turo ng ating Panginoong Diyos. Hayaan mo yung plano ng Panginoong Diyos ang manguna sa iyo. Church, sa ating pong conclusion, and this is also the application na pwede po natin gawin. Ito po yung mga question na pwede po nating sagutin through our action. The first one, are you persevering in your faith in the face of difficulties? The second one, do you support God's mission despite its challenges? Handa ka pa rin bang mag-support kahit na may pinagdadaanan ang mga mission ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi mo ba iiwan yung simbahan at handa ka bang tumulong sa oras ng kagipitan? Are you denying Jesus' call or accepting His love? Church, these are the important questions sa buhay po natin. At yung sagot mo, again, ito yung magiging application mo sa buhay mo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.